Julius Nagiging para sa pamilyang Pilipino. Eto na ang Coffee Smile by Gardenia. Iced coffee is always a good idea na kapag kasama ang Coffee Smile by Gardenia. Made of high-quality ingredients and coffee beans from Vietnam. Sarap. Pag ganitong mainit ang panahon, iced coffee the best yan. At available in 2 exciting flavors, cafe latte and mocha latte. Coffee Smile always brings a smile. Sarap in every cup. Grab your tumblers and let's shake, shake, shake that Coffee Smile. Dahil Labor Day po, pag-usapan natin ang naging hanap buhay po ng dating sexy star nung early 2000. Bumida siya sa mga daring na pelikula gaya ng Kangkong at Gigil. Pero naging pansamantala lang ang ningning ng kanyang bituin. Mamo? Nasubok din siya matapos makulong dahil po sa droga. Naging battered wife at tinamaan dati ng cancer. Ngayon hindi na siya napapanood sa telebisyon. Mula sa dating lady guard, isa na ngayon siyang negosyante. Kasama natin ngayon ang dating sexy star na si Bridget De Hoya na na-vlog ni Julio, syempre, na-interview ni Papu. Kumusta ka na, Bridget? I'm Tintin. Hello, Bridget. Hi, Bridget. Ganda-ganda naman. Fresh? Ayan, kamusta ka na, Bridget? Okay naman po. Oo. Ano ka pa rin ba? Lady guard ka pa rin hanggang ngayon? Sa ngayon po, medyo floating po kasi sa guard. Bali, nag-umpisa na lang po ako ng bago kong negosyo para kahit po paano, may siya naman po yung pang-araw-araw po namin mag-asawa. Oo. Sige, para doon sa mga hindi nakapanood ng ating vlog sa YouTube channel ko, ikwento mo sa amin na bakit ka ba tumigil sa pagiging isang sexy star? Ano ba ang dahilan? Bali, tumigil po ako sa pagiging sexy star po kasi ng time po na yun, medyo nagka-problema po kami ng mother ko. Tapos, hindi na po maganda yung kalakaran po na nangyayari sa pelikula. Kaya ginawa ko na lang po nakapag-asawa po ako, tapos nagkaanak po ng 4. Tapos, yun po. Oo. Tama ba yung sinabi kanina na ikaw ay battered wife? Nung ikaw ay may asawa pa? Yes. Naging battered wife ka, tapos eventually, nabalita ka dahil nakulong ka dahil sa pinagbabawal na gamot. Paano ka na link sa illegal drugs? Bali, nung mga panahon po na yun, sir, gawa ng Duterte po, President Duterte pa po yung panahon po na yun. May mga pulis po tayo na hindi po patas kung gumawa. Nagkataon po yung isang pulis po na nagro-ronda sa Northville, ay nakilala niya po ako bilang isang dating artista. So, ang buong pagkakaalam po nila is magkakapera po sila sa akin. So, ang ginawa po nila is tinanim droga po nila ako. Ayun. At nakulong ka for how long? Droga. Yes po, almost 4 years din po. 4 Pinaglaban ko po kasi yung kaso ko, gawa ng alam ko naman po sa sarili ko, na ako po ay wala pong ginagawa mo. Pero may hinihingi sa'yo, di ba noon, yung mga pulis, para hindi na nila ituloy yung kaso? Po. Magkano hinihingi sa'yo noon? Almost 60,000 din po. At hindi mo yan binigay. Hindi. Kaya yun. Kasi alam ko naman po na kailangan ko pong ipaglaban. Yung una po kasi doon na inisip ko is nasisira po yung pangalan ko. At gano'n na nga nangyari, naging laman niya ng mga balita na ikaw nga ay naaresto. Paano ka nagsimula noon? Siyempre mahirap yan, no? Kung ang tingin ng publiko, ikaw ay, kumbaga parang nile-label ka nila as parang ex-convict. Paano ka nakakabangon doon sa ganong klaseng imahe? Ang ginawa ko po nung nandun po ako sa loob, nandun na rin po yung preaching din po kami sa mga church, tsaka sumali po ako sa born again kung tawagin po nila. Tapos may mga nag-ano po sa akin ng mga pastor po doon na nangaral sa akin na pag lumabas na daw po ako, sayusin daw po yung buhay na kailangan magtrabaho ng patas. So, nung paglabas ko nga po, dahil nung mga panahon na medyo bata pa po ako, pangarap ko talaga is mag-police.
Kaso nung yun nga po yung pinagdaanan ko po sa kanila hindi naman po kagandahan din naman po. So naisip ko po bakit hindi lang po kaya security guard. So naisip ko po kung mag-apply bilang security guard or lady guard. So after kang lumabas sa kulungan, yun ang una mo naging trabaho? Lady guard. Lady guard. Gaano katagal kang naging lady guard? Since 2022 po until 2025 din po. So mga matagal-tagal din po. 2025. Yes po, mga January. Ngayon lang, ngayong taon na to. Sabi nga ni Papa, kare-resign mo lang, no? Kailan ka nag-resign this year? Bali November po, nag-floating po ako. So yung sabi po, bibigyan po nila ako ng ibang posting. Kasi galing nga po namin sa high school. Kung saan po ako na-interview ni ng Papo. Kaso yun nga po, hindi na po natuloy yung pagpapapostingan po nila sa amin kasi medyo hindi na po maganda yung kalakaran ng agency. So na-standby po ako sa bahay hanggang January po. January nag-resign na po ako. Ayun, January lang of this year. And then, anong ginawa mo after mo mag-resign? Naisip ko po mag-negosyo na lang po. Ito po yung... Ayun, anong negosyo mo, Bridget? Ito po yung mga keychains na pinagawa po ni Sir Papo. Yan ngayon ang pinamimigay namin pag may namimit kami ng mga fans, yung keychain. Kumusta ang negosyo mo ng keychain? Magkano yung ganyan, Bridget? Ngayon po, medyo mahina po siya. Gawa na nagsara na po kasi yung school na malapit po dito sa amin. Pero may mga nagpapakita naman po, mga invitation cards, giveaways. Pero mahina po talaga ngayon eh. I see. Pero pwede pa rin magpagawa yung mga nanonood sa atin ngayon, no? Paano? Pwede mo mapakita yung mga produkto aside from keychain. Ano pa yung mga ginagawa mo dyan? Anong pwede pagawa nila sa'yo? Mag-live selling tayo. Ito po yung mga gawa ko. Bali, meron po tayong personalized invitation card, which is ito po siya. Tapos ito po yung mga tapos Rush IT, tapos yung mga A4 size, tsaka any size of developing. And meron din po kami mga Sintra board coming soon and mugs. Mugs, gagawa ka na rin ng mugs. Galing So, paano sila makakapag order ng mga produkto mo? Dito po, sir, meron po tayong contact details na nakalagay sa ating poster. Medyo maliit. Basahin mo kaya. Hindi namin masyado makita eh. Basahin mo yung number mo. Ayan, lapit mo sa screen. Lapit mo sa screen na, Bridget, para makita. Ayan, sige, ayan. 0954-247-8557. Si Fortunato ho ang may hawak ng GCash. Si Fortunato ba, nagtatrabaho pa rin bilang guard? Yes po. Ayun, yun ang kanyang active pa rin hobby. Po sa pag-guard. Yun ang iyong hobby ngayon, no? Kamusta yung mga anak mo? Okay naman po sila, Ninong. Yung dalawa po, matatapos na po sila. Tapos yung isa, college na po. Tapos yung isa, pumasok na po ng kickboxing. Wow. Yung pinakapangalawa po. Anong tawag sa iyo noon nung nagsisimula ka pa lang sa industriya? Saan po? Ikaw ba yung tinatawag nila parang junior osang ba? Ikaw ba yun? Baby Osang nila. Yung Baby Osang. Kasi kahawig niya si... Yun nga eh. Kahawig niya si Rosana Roses. Ang ganda. Baby Osang ang tawag sa kanya noon. Oo. Wala ka na bang balak na paano pag may nag-offer sa iyo na bumalik uli sa TV o kaya sa mga movies? Willing na willing po ako, Ninong. Sana nga po masabak din po ako sa mga nagaganap po na mga bagong teleserye or kahit ano. Mabigyan lang po ako ng opportunity. Napakalaking bagay na po para sa akin. Naku, I'm looking forward to that. Oo. Diba? Yung gandang mukha na yan. Oo. Magandang mabigyan muli ng pagkakataon. Anyway, Bridget, I'd like to take this opportunity to greet you dahil nga Happy Mother's Month. Malapit na ang Mother's Day. Isa kang ulirang ina na tinataguyod ang iyong mga anak. Ilan sila ulit? 5 ba? 5 po. 5. Hindi biro-biro, no? Kaya isuportahan natin ang negosyo ni Bridget dahil meron siyang 5 anak, no, na tinataguyod. Ano ang mensahe mo at ano ang natutunan mo muna sa iyong buhay mula noon hanggang ngayon na pwede mong i-share sa ating mga nanonood ngayon?
Sa mga lahat po ng kababaihan dyan, mother man or single parent, maging matatag po tayo. Kasi hindi po binigay ni Lord yung mga pagsubok sa atin kung alam naman po yung hindi natin kakayanin. So, lahat ng mga pagsubok na dumadaan po sa atin, huwag po tayo madadala. Nandiyan po si Lord, kapit lang po tayo. Anong gusto mo mensahe naman sa mga anak mo? Baka nanonood sila ngayon. Yeah. Gail, Jason, Michelle, Jasmine, Jan, love na love kayo ni Mama and kita. Which is, si Jan po kasi, alak po ng asawa ko ngayon. Mahal na mahal ko kayo and keep up the good work. I love you always. O invite mo sila na na i-message ka sa iyong Facebook. Ano ba ang iyong Facebook account? Yes po, please message me on Bridget De Hoya, and also we have YouTube channels, TikTok channel, and Instagram where you can pwede po kayo mag-order sa amin through GNC, and we do GCash orders only, and we do COD din po kung malapit lang din po sila. Sige, thank you and good luck sa iyo Bridget. Good luck sa inyo, sa inyong mag-asawa. Praying for you, Bridget, na makabalik ka sa pag-arte sa Pinilakang Tabing. Thank you, Bridget. Ingat. Happy Mother's Month. Ayan, ang isang manggagawang Pilipino. Ginagawa ang lahat para lamang sa kanilang pamilya. Congratulations sa inyo Mabuhay kayong lahat. Saludo kami sa inyong kasipagan para maitaguyod ang inyong pamilya. Yan, kaya sa mga nanonood din sa atin na tulad ni Bridget na masisipag na manggagawa, hindi namimili ng trabaho, nagnenegosyo rin on the side, maganda yan. Ito po para po hindi kayo umaasa lang sa sa sweldo. Matuto po kayo sa mga libro ni Chinky Tan. Pinadala to ni Chinky sa atin. Ang bago niyang Diary of Yayamanin. Naku, bilhin nyo yan para lahat tayo ma-achieve natin yung goals. Padala mo kay Bridget yan. Maging isang yayamanin. Oo nga, no? Sige, Papa, umorder tayo kay Chinky kasi merong dedication to ni Chinky para sa atin. Ay, para kay Tony pala. Para kay Tony. Tapos ito, na negosyante rin. Ito naman yung 10 utos para ang pera ay di maubos. Naku, kailangan nating lahat to. 'Di ba? Lalo na ng mga manggagawa na hirap ding mag-ipon ng pera dahil sa kanilang daily wage na napakaliit. Pero sabi nga ni Chinky at sabi namin sa mag-budget tayo, guys, kaya nyo magbawas sa kahit 50 pesos sa inyong daily wage. Di ba, Papu? Diba, sa 700 o 650, bawas yung 50 pesos. In 10 days, may 500 kayo. Pag Force hindi nyo, savings. Force yan. Parang pag naibawas nyo na yung 50 pesos, nilagay nyo na sa ipon box o kung saan man, envelope dyan, kalimutan nyo na. Before you know it, meron na kayong 500 in 10 days. O, paano na kung sa isang taon, nagawa ng marami, magagawa nyo rin yan. Mag-ipon, mga manggagawa. Ayan, ito yun. Yan. Okay, Papu? Alright, so magpapaalam na tayo. Yes. At muli, binabati natin ang mga manggagawang Pilipino ng Happy Labor Day po sa inyong lahat. At sa mga Mamos Angels, Jultiners at laging nanonood sa atin, thank you so much for watching our show. Yan. We'll see you again We'll see you tomorrow. again. Ingat po. Bye. Julius